Hi Gemini, October 2024, ito na po ang inyong reading, monthly tarot scope, horoscope reading tayo para sa inyong sign Gemini. Ngayong bagong buwan ng October, kuha tayo ng ilang messages for you guys. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila. Message. I know, hindi na ipapakita sa live yung pag-shuffle, pero ayan. Okay, mag-alala. Mapapanood nyo rin ito isa-isa. Ayan na. Tumatalon pa, oh. Add pa tayo dyan. Gemini. Sa deck na ito, napansin ko, pa isa-isa tumatalon. Gusto ko sanang ikat, pero tumatalon sila bigla. Gemini, October 2024. Anong kailangan nyo marinig? Okay, may isa na naman. Okay, ayan. Humabol pa. Ang dami. Sige, isa-isahin natin, ha? The Ace of Cups, reverse, the Two of Cups, reverse, the Two of Swords, reverse, Seven of Swords, reverse. Okay. So, nakakuha tayo ng reversal cards. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi na okay. Okay. The Empress, reverse, and the High Priestess. Ito naman. Okay. Gemini. Ano na, Gemini? The Empress. Unahin ko na to, ha. Kahit pa ito ay in reverse for some of you na meron ng kids, meron ng mga anak, or meron ng anak, or andito yung goal na magkaanak. The High Priestess, katabing-katabi pa niya yung feminine or femininity or yung pagiging motherly. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero pagdating sa tarot, ito yung nag-iiwan ng representation ng pagbubuntis. Okay? Again, hindi po kailangan mag-apply yun, pero sobra kasing, iwan ako na to kasi astrologically, guys. Mag-highlight po this October ang inyong 5th house. And 5th house, dyan pumapasok ang pregnancy. So parang sandali, nagbibigay diin kahit sa tarot. Yes po. Ito dalawa lang naman din. Sabi ko nga, para sila na meron ng anak, maaaring bigyan nyo sila ng extra focus or energy ngayon. Meron kayong kailangan na sikasuhin, ayusin, halimbawa sa kanilang pag-aaral, higit nyo silang tututukan or a reminder. Kasi baka higit kayong kailanganin ng mga bata. Sa inyong paraan. Okay? So, stay adaptable and flexible pagdating sa inyong schedule, especially kung kayo mga working parent. Or, eto na, kung andito yung ilang kahilingan nyo, yung hinihiling ng ilan sa inyo, ang magka-baby. If you're ready, yes po, merong balita ang umangat, may baby blessing. Ito lamang kung handa kayo, okay? Kasi for some, it could be unexpected, a surprise. So, kung hindi pa ready, ang ilan sa inyo, guys, paano na? Paano? Bata-bata, paano ka ginawa? Charot. This is something, totoo naman yan. Ang pagbe-baby ay isang responsibility. So, you have to be ready. Okay. Isang paalala lang po yun, hindi kailangan laliman. Balance is the key. Okay. Walang perfect relationship. Para sa ilan na dumadaan or dumaraan, ngayon pa lang sa ilang pagsubok, nakakuha tayo ng ilang imbalances po. Ilang hindi pagkakasundo. Couples, married, very normal, hindi nagkakasabay minsan, umaangat yung ilang differences. Pero the High Priestess. The 5th house in astrology, dyan pumapasok ang one and only true love. Sa kabila ng ilang differences nyo na pwede nyo maramdaman, ay dito pa rin yung love, yung attraction, yung faith, okay, sa isa't isa. Or maybe a reminder na ito lang isang test. Parang iti-test ng ilan sa inyo. 2 and 2. Sa ilang kaibahan, sabi ko nga, yung maaring, gaano man kayo katagal, baka meron at meron pa rin kayong madiscover sa bawat isa. Na, ay, ganito ka pala, ganyan ka. Parang ganon. Parang, meron at meron pa rin kayong matututunan, kumbaga.
And of course, may babalansa naman ito na pag-aaralan. Okay? Pagsabay lang. And yung connection, communication, hindi lahat or hindi palaging merong spark. Totoo naman. Nawawala yan eh. Fleeting daw yun. Yung inspirasyon minsan. Yung kilig. Hindi naman laging kinikilig. Ewan ko sa'yo. Tayo pa live na live sa FB. Pero babalikan ko kayo after each sign. May pagkakataon lang na marahil ang ilan. Para sa ilan lang naman po. Lalo pa kung meron na rin talaga kayong pinagdaanan, dumaan na kayo sa ilang hindi ganun kagaanan sa inyong relasyon. Ayan. Minsan nawawala na yung kilig factor. Pero as long as andito na isisentro nyo yung faith, the High Priestess, married, especially, ito ay isang test, okay? Patuloy kayong tinitest sa inyong connection. Ayan, umangat Gemini. Or for some of you, meron talagang big decision din na pwede 2 and 2 eh. Meron kayong bubuing decision this month na kung saan susubukin ang inyong paraan. Kung paano nyo i-handle ito. Okay. Halos lahat sila umaangat dito, Gemini, yung advice na higit mo rin iwan ng prioridad ngayong buwan yung ikaw. Kung kaya mong bigyan ng pagmamahal, pag-alaya ng efforts, ang ilang taong ito, ilang tao sa iyong paligid, ang iyong mga anak, ang iyong kapareha, o yung matatawag mong true love. Ayan. Sana ikaw rin. Sana huwag mo rin kalimutan yung ikaw. More on self-care and self-love na madalas marinig nyo ng pagpapayo ni Moonchild pero sobrang nagbibigay din po dito. This is the best month, Gemini, na magpaspa. Ayan. The Empress card reverse. Parang nagkakaroon ng blockage. Or, ano yun? Yung ating, mga pores. Yung mga pores. Para bang nagkakaroon ng stress. Lalo pa kung meron kayong pinagdadaanan sa inyong buhay, life in general. Especially po, about love. So, mo rin kakalimutan yung ikaw. Magpaspa, magpaganda, magpasalon. Try something new, something different. Ikaw naman. Kahit ikaw naman muna. Okay? Kasi totoo yun, kapag mas kalma tayo, physically, emotionally, mentally, mas maharap natin yung ilang kailangan harapin ng mas matiwasay, mas may pagkaklaro. Especially for some of you na meron talagang bubuing decision. Especially big decision this month. Also, this is also the perfect time to socialize. Kasi iba-iba tayo ng paraan po. Depende sa paraan mo rin na kung saan kahit paano maida-divert mo yung energy, especially kung mag-apply yung ilang imbalances. Madadivert mo yung enerhiya sa mas masasaya. Or mai-express mo yung iyong boses kahit paano sa paraan, okay? Na makatutulong sa'yo. I mean, lalo pa kung feeling mo mag-isa ka or nag-iisa ka. Communication. Napakahalaga. Hindi ka dito nag-iisa. Maangat yung partnership, relationship, may ilang support. Kailangan mo lang din yung marinig. Or kung talaga mag-isa, Moonchild, mag-isa lang ako, single, High Priestess. Kung nainip na kayo at ready na kayo, dasal lang. Pray lang tayo. Okay? Alam naman natin how powerful ang prayer. Kapit lang kayo sa Kanya, sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Hi. Okay. May pag-init, I will be honest. Pag-init pagdating sa inyong mga passion, sa inyong love, affection. Diyan yung pumapasok eh. Single, kung kayo andito sa dating stage right now, maaring, eto yun, may higit pong may pagkamalalim, or paglalim pa ang koneksyong ito. May ilalalim pa. Kung paghihintulutan nyo lang, kung ready lang, ang isang Gemini, physically, mentally, emotionally, kaya marahil pinapaalalahanan kayo na you have to be ready. Okay? More on self-love muna kung hindi pa handa. Pero kung ready na kayo, yes po. May spark. Okay? May pagkamalalim pa nga. Para sa ilan, why not? Why I'm getting a message na maaaring makatanggap ng love or marriage proposal.
Opo. Kung hindi to talaga mag-apply, Moonchild, wala pa sa isip ko ang pag-ibig. Mari po itong mag-apply sa inyong mga passion, as I've mentioned. The Empress, the Two of Cups, yung mga hilig nyo, yung mga gusto nyo gawin. Or papaangitin nyo ngayon yung trabaho or gawain kung saan ay parang hindi kayo nagtatrabaho because nag-enjoy lang kayo. Okay? Ito yung umaangat. Dalawa lang ito. Two. Kanina rin parang na-mention ko to. It's either mag-iinit ang inyong mga puso or ang inyong mga ulo. Balance is the key. Communicate. Communicate with your partner. Communication talaga. Ang dapat din. Totoo naman yan. Open communication sa isa't isa. Especially for couples. Ito ang umaangat na messages for you guys. Gemini, October 2024.